Emily slowly opens her eyes and grimaced when she felt giddiness. Umikit lang siya saglit at kinalma ang sarili tapos ay bumangon na siya at naupo sa hospital bed. Naunat pa ang noo niya nang tumingin sa paligid dahil bakit nasa ospital na siya. Pinilit niya na maalala ang nangyari at ang huling bumalik sa isip niya ay nginitian niya si Amor habang bumababa iyon sa hagdan. Mag-alas 12 ng hating gabi. Tapos ay umikot ang pakiramdam niya at nandilim ang paningin. Napuyat yata siya sa kakahintay kay Gavin kaya parang bumigay ang katawan niya dahil pagod siya buong maghapon. Bumaba siya sa kama at isinuot ang tsinelas. Saka siya lumabas sa kwarto na inuukupan niya. Jesus, patawarin! Bulalas na Lerma habang inilalapat niya ang pinto papasara kaya natutop niya ang dibdib. Jesus mo, patatawarin ka rin, Yaya Lerma? Gulat na sambit naman niya sa matanda kaya nagkatawanan sila. Doon ka sa loob. Saan ka ba pupunta? Baka matumba ka na naman. Bitbit ito ang mga prutas at mukhang balak yata siyang papag-overnight stayin sa ospital. Ayaw niya. Magkakasakit siya kapag naglagay siya sa ospital. Hindi pa siya nakatikim ng mga ospital sa tanang buhay niya. Noong maliit pa siya ay ipinatatawas lang siya ng kanyang nanay kapag nilalagnat siya at ipinahihilot naman kapag may sipon at ubo na hindi gumagaling. Uuwi na ako, Yaya. Si Gavin po nasaan? Umuwi na po ba? Kakausapin ko pa siya. Nagmamadali siya sa pagsasalita na parang ikinataka ng matanda at napatunganga sa mukha niya. Nandun sa may kotse niya at naninigarilyo lang. Papasok din iyon. Halika na sa loob. Ayoko, Yaya. Uwi na po tayo. Ayoko dito. Baka may multo. Hinimas ni Emily ang mga braso na parang pinaninindigan ng mga balahibo. Alam niya kasi na sa mga ospital ay mga balita na multo sa ER, sa OR, sa ICU at sa mga sulok-sulok. Ginoo ka naman, bata ka? Wala. Halika na, sasamahan kita. Pinipilit siya ni Lerma na pumasok ulit sa kwarto pero tumakbo siya. Patatawarin ka, Emily, anak! Baka madapa ka! Hahabol-habol ang Yaya na parang hindi magkanda o gagas sa dalawang basket na dalang mga prutas. Napapahagikik siya habang malalaki ang takbo. Sorry, Yaya. Mamimiss kita pag alis ko. Mag-ingat ka at bawal madapa ang buntis. Pahabol na sigaw noon pero hindi niya gaanong naintindihan. Ano raw? Mag-ingat sa buntis? She giggled. Pagkalabas niya ay lumingan siya sa parking lot at napangisi ng matanangan niya si Gavin na pinapatay na ang apoy ng sigarilyo. Boss Light! Tawag niya sa binata na parang natulala sa kanya nang tumingin. Agad siya lumapit pero nagalit na ito kaagad. What the hell are you doing here? Doon ka sa loob. You're not discharged yet. Halos kamutin nito ang ulo pero lumabi siya. Ayoko. Uwi na ako kasi may multo doon. Iniwan niyo naman ako mag-isa sa loob ng kwarto. Mabuti na nga walang umilas sa pako habang tulog ako. Uwi na ako saka gusto ko itong makausap. Importante ito. Hindi na niya ang pinto ng kotse at mabilis siyang pumasok sa loob at ito ay naiwang nakatanga na parang hindi pa yata ma-absorb ang sinabi niya. Maya-maya ay sumilip si Lerma sa bintana at humahangos ang pobreng matanda. Pasaway kang bata. Pinahabol mo ako. Diyos ko, mahabagin langit. Kung si Gavin ay ubod ng sungit, ikaw naman ay ubod ng kulit. Pumagikik siya at tinakpan ng bibig. Sorry po, Yaya. Love you po. Anya na lang para makabawi. Yaya, sumakay ka na sa isang kotse at uuwi na tayo. Utos ni Gavin sa Yaya nang parang matauhan nito. Greg, settle the bills and just use my card to pay the expenses. Uuwi na kami at pababalikin ko na lang si Badong dala yung Rover. Walang problema, bossing. Bumaba si Greg sa driver's seat at inabot naman ni Gavin na isang car doon. Sumakay ang binata sa sasakyan at binuksan ang passenger side bago siya tiningnan. Sit here. Mabilis naman na bumaba si Emily at lumipat sa harapan. May sasabihin ako pag uwi. Me too. Formal na sagot nito habang nakatingin sa mukha niya na waring may tinitimbang. Ladies first na muna. Saka, kumusta yung nilakad mo? Ox na ba? Buong kagandahan siyang umisi at saka sinilip ang loob ng damit niya. Walang pag-aalilangan na hinubad niya ang puting gown ng hospital, kaya ang naiwan ay ang suot niyang damit pantulog. It turned out okay. How about you? How do you feel? Saglit siyang nawala ng sagot at inaral ang mukha nito. He didn't sound so overly concerned but it seems like he was.
Hindi lang yata talaga ito magaling magpakita ng totoong concern at tunay na nararamdaman. Kaya parati na lang na walang sincerity ang mga lumalabas sa bibig ni Gavin. Lalo pa kapag tungkol iyon sa mga bagay na may involve na kabutihan. Okay ako. Nahilo lang ako kanina. Drive ka na at baka bukas hindi mo na ako may pag-drive. Kibit balikat niya pero nagsalubong ang mga kilay ni Gavin. What do you mean? I hate puzzles just how much I hate physics. Matatalim ang mga mata nang tumingin ito sa kanya. Sa bahay na nga. Sagot na niya na parang nabugnot na din siya. Wala namang imik na pinaandar nito ang sakyan pero kinatok ni Greg ang bintana kaya saglit na sumilip si Gavin. Boss, sa akin na daw sasabay si Miss Amor. May kakwentuhan pa siyang doktor sa loob. Ani yun na tinanguan lang naman ng isa. Tumitig si Emily sa mukha ng katabing binata at kahit na gabi na ay sobrang gwapo pa rin talaga nito. Hindi niya nga halos may paliwanag ang nararamdaman na tuwa ng kahit paano ay makinig ito sa kanya na i-practice na lang ang napabayaan nitong propesyon kaysa ang ilagay sa sariling kamay ang batas. That was a big accomplishment for her. Aalis siya na kahit paano ay may nagawang mabuti. I think we just have to talk tomorrow. Let's just take some rest and sleep. Ani Gavin kapag kuwan. Basta, sasabihin ko na sa'yo sa bahay. Ayoko na bukas pa. Gusto ko ngayon na. Napalabi siya. Fine. He followed it with a sigh. Parang napipilitan ito kaya lang walang magawa. Uuwi na siya. Malapit na niyang makasama ang nanay niya at hindi na sila maghihiwalay. Wala nang commanding officer. Makakausap na niya ang Professor Pogi niya. Mga best friends at wala na magpapauwi sa kanya kahit na ayaw pa niya. Hindi niya na mahintay ang kalayaan niya na maibalik na at napangiti siya dahil doon. Pagdating sa bahay ay hinawakan kaagad ni Emily ang kamay ni Gavin at hinila itong paakyat sa kwarto. Nak, hindi ka ba kakain? Pahabol na tanong ni Larma nang mabilis din iyong bumaba sa sasakyan at patakbong sumunod sa kanila ni Gavin. Hindi po, Yaya. Salamat. Parang naduduwal po ako kapag marami nakakain. Sagot naman niya sa babaeng nasa paanan ng hagdan at nakatingin sa kanila ni Gavin. Gatas. Hindi na po, Yaya. Salamat. Ngumiti siya. Bakit ba kanina pa niya napapansin na sobra yata nag-aalala ang matanda sa kanya? Para tuloy siyang batang paslit na dapat nabantayan at alagaan. Hindi na iyon sumagot at tumango na lang habang bitbit pa rin ang mga basket ng sandamukal ng mga prutas. Halika, bilis! Ay niya kay Gavin na walang imik habang akay niya. Iniupo pa niya ito sa kama at saka siya tumayo sa harap nito. She stared at his face for a while and then smiled. He has no reaction and just stared back at her. Huminga siya ng malalim para umpisahan ang sasabihin. Tumikim pa siya bago nagsalita. Now that the investigation is finally over, at kahit papaano ay nagawa ko na rin naman na ipinangako ko sa daddy mo bago iyon namatay, I want to have my freedom back. Buong katatagan na sabi niya pero umagsik kaagad ang mukha ni Gavin. No! Sumigaw ito at napatayo mula sa pagkakaupo sa kama kaya napaatras siya habang hawak ang sariling leeg. Kumukurap-kurap na nakatitig sa Emily sa mukha ng binata na parang sinaniban ng diablo sa pagkagalit ng mukha. Pero tapos na siya. Yun naman ang kasunduan nila. Kapag natapos na ang investigasyon at napatunayan na hindi siya ang pumatay, pwede na siyang maging malaya. Ayoko na nga ng pera. Ayoko na ng deal. Anya matapos na makabawi sa pagkabigla. Gavin starts to walk all around like he's losing the remaining patience in his body. But she doesn't care at all. Kahit na 1,000,000 pang ialok mo sa akin. Gusto ko na umuwi at makasamang nanay ko saka ang kapatid ko. Naiiyak na sabi niya pero tumingin lang ito sa kanya at lalong tumigas ang panga. Ayoko na dito, Boss Light. Yes, I sold myself but that ended there. Tapos na ako. Maayos na ang nanay ko at ayoko na. Payagan mo na ako dahil gusto ko na ng normal na buhay ulit. Pakausap niya pero kumibot ang labi ni Gavin tapos ay tinitigan siya na para siyang sasakalin. Normal na buhay? O gusto mo maglandi sa professor mo? Sumusobra ka na. Naiinis, nasigaw niya rin dito. Hindi niya akalain na ganoon magiging paradang nito sa kanya at nasaling na naman ito ang sensitivity niya. Shut up! Galit na duro nito sa kanya kaya napahawak siya sa gilid ng bedside table. Kulang ang salitang nagliliyab ang mga mata nito sa galit at mas malala iyon kaysa sa nakita niyang galit nito kay Erica.
Well, I'm telling you, woman, that you can never escape this place. Whether you like it or not, dito ka kung nasaan ako dahil dinadala mong anak ko. Daig pa niya ang binomba sa narinig. Ano sinabi nito? You crazy little brat. Bulong ni Gavin. You fainted because you're down 4 weeks and 4 days pregnant. Halos manlaki pang maliliit na mata nito nang sabihin iyon sa akin niya. Kaya tuluyan na siyang natulala. Pregnant? But he was using condom. Nag-isip siya at parang sumikip ang dibdib ng maalala niya na noong unang beses ay hindi ito gumamit ng proteksyon dahil na-rape nga lang siya. At ngayon ay may bunga na nga ang kademonyuhan na iyon. Tumulo ang luha niya at saka tumingin kay Gavin. Parang natahimik din ito sa nakikitang itsura niya lalo na nang umiling siya ng marahas. He looked so hard and shook his head. If you can't accept it, because it will only be a hindrance to your supposed to be freedom, then I'll give you my final trade. After you've given birth, I'll set you free. You're free then to pursue your dreams with the people that you really wanted to be with. Leave my child with me and you're free to go. Tila namatayan ito nang tumalikod at iniwan siyang mag-isa. Nahapong napaupo siya sa kama at umiyak. Parang napuno ng ulap ang utak niya at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman at isipin. Buntis siya. Yun ang katotohanan na hindi niya pwedeng takasan kahit na anong mangyari. At kahit na gulong-gulong utak niya ay iisa lang ang alam niya. Walang kasalanan ang bata na nabuo kahit na bunga pa iyon ng pagkakamali. Naplos niya ang tiyan at ngumiti kahit na lumuluha. Sorry ha, nagulat lang si mama pero hindi naman ako nagagalit sa'yo. Mahal kita kasi anak kita kahit saan ka pa galing. Napailing na lang si Emily at saka pinahid ang luha. There's no need for her to cry. She realized she can explain it to her nanay and maybe it's about time to tell her mother the truth. Kung hindi pa siya makakaalis sa poder ni Gavin dahil sa pagbubuntis niya, magtiis na lang masungit na iyon dahil mamumulubi iyon sa kahuhut-hut niya ng pera. Balik trabaho na naman siya at hindi niya iiwan ang bata at kahit kapalit pa ng lahat ng negosyo ni Gavin. Emily stood up and darted out of the room. She lay her grounds. Kailangan na magkalinawan sila ni Gavin and this time, it isn't all about just money. It's about her family. She has to get her family. Take it or leave it. Mangisay man lang ito sa konsumisyon at palayasin na siya ng tuluyan kapag nabuwisit na sa bunganga ng mga tiyahin niya at nanay. But she stopped amidst the stairs when she noticed Gavin's black car through the glass walls was being driven too fast, heading towards the gate. Saan pupunta ang lalaki? Pabagsak na ilalapag ni Gavin ang baso sa bar counter at sinanyasan ng bartender ng isa pa. Dumodoble na ang tingin niya pero ayaw niyang tumigil. Katulad ng sakit ng kalooban niya na hindi rin tumigil sa pagbayo sa loob ng dibdib niya. Jesus, that was the first time a woman made him cry. Why the heck did he cry? Sa sobrang sama ng loob niya nang makita niyang tumulo ang luha ni Emily matapos na marinig na buntis iyon ay para siyang dinagukan ng 100 beses. Nasaktan siya ng sobra. She was disgusted and he was boldly hurt. Suddenly, all his pain came back at once, colliding inside his chest. That's why he chose to live than to smash everything inside his house. Nakontrol niya ang sarili na dati ay wala siya at mas naisip niya ang kalagayan ni Emily na buntis. He never wanted her to freak out when she starts to see him crushing his own knuckles by punching the cemented walls or kicking all the porcelain jars. Gavin shook his head. She's in love with somebody else and she wants her freedom back for that lousy guy. That professor is such a lucky man, and why would he even try to gain Emily's attention and affection if she doesn't even have any single dust for him? He would only look like a loser, so better back off and maintain his pride as a man. Hindi siya madadaig na isang Emily at mamamatay siyang hindi tumitiklop. Hindi nga ba kumpara na siyang baliw na gustong umaktong parang Professor Pogi para lang mapansin? He won't stoop down on that level. No, Tommy. Tinunggan niya ang laman ng baso at pabagsak na nalaglag ang muka sa counter. He's so drunk. Nasa pang 50 baso na niya ng whiskey at parang umiikot na ang pakiramdam niya. Kaya lang, kaya pa naman.
woman. Ngumisi siya na parang nang-iinsulto. Gavin? Tanong ng isang boses babae sa may tagiliran niya kaya inangat niyang pilit ang ulo at sinipat ng tingin ang babae. Gavin Esconde? Oh my God! Ano to na parang nakakita ng santo sa pagkabulalas. Who are you? Halos pumikit na siya sa pagkakasipat sa babae pero halos hindi niya maaninag ang mukha nito. All that he can see is a bright yellow dress and long ash blonde hair, if he's right. It's Sheena Miranda from University of Oxford, UK. Sagot nito na parang sa boss ay tuwang-tuwa na makita siya. What the hell is that Oxford University? Kunot noong nag-isip siya. Oh, where I mastered my college degree. He grins. Isa sa pinakamahal na universidad sa United Kingdom na ginamit niya para makalayo sa ama niya at pahirapan ng pobreng matanda sa tuition. At hindi niya inakala na ganoon kayaman ang daddy niya na parang hindi man lang nahirapan sa pagbabayad ng 1 taong tuition fee at allowance niya. And the woman? Wala siyang kilalang Sheena. I don't know you. Tahas ang sagot niya. Maybe because you're not sober. I also took up law and I am no lawyer. And the woman you brought inside your car and did me there. A one-night stand. Can I have your number? Hinaplos nito ang likod niya at plastadong bumagsak ulit ang mukha niya sa counter. 0998. He murmurs until he finishes reciting his number. After a while, Gavin felt a hand on his crotch, which made him grunt. God, forgive me, but I can't be decent this time. You grow even bigger better. Bulo ng babae sa tenga niya kaya tumawa siya. It's dead anyway, and malfunctioning most of the time. He chuckled again. Going impotent? That's quite regretful. Not going impotent, but only keeps on hardening with only one woman. Who's as stupid as a curse and as crazy as a lunatic. Ano nga bang nagustuhan niya kay Emily? Tom, everything about that woman. Can I bring you home tonight? I bet you're not married yet. I don't see a ring around your finger. I don't believe in marriage. That's one hope I don't. Dardar niya pero tumawa lang ang babae. God, dark. I never knew I'd find you here. I've been looking for you all over the possible social media, but I only find few photos of your company and you, but no account at all. Why so very private? Hinahalikan na siya nito sa panga pero nakapikit pa rin siya sa bar counter at nakasubsob doon. It's my peace of mind. He sleepily replied. Light! Nanigas ang pagkalalaki niya nang marinig ang boses na iyon ni Emily. Pilit niyang inaangat ang mukha pero hindi niya magawa. That's so impossible. Ano naman ang gagawin ni Emily sa mamahaling bar? Ni alak nga yata hindi tumitikim ang babae na iyon. Nakakabwisit ka? Dito ka lang pala nagpunta tapos halos palipurin mo pa ang kotse mo? Emily spots. Sweet Jesus, it's really her. Kilalang kilala niya ang bibig nitong walang kasintabil na masarap pusala ng pagkalalaki niya para manahimik. Parang nawala bigla ang kamay na Sheena sa kaumbukan ng pantalon niya at tumigil iyon sa paghalik sa panga niya. Boss, uwi na tayo boss. Mag-uumaga na. Boses na ni Caron ang narinig niya. Where the hell is my baby? Bulol na tanong niya at naramdaman niya na may umangat sa ulo niya mula sa counter. Sinong baby, boss? Oh, yung mukhang pera. Sagot naman niya. Tatamaan ka! Galit na sabi ni Emily kaya natawa siya. Sheena, this is my baby. Oh, the woman who makes my body pulsates all the time. Emily? She's Sheena. Sheena? A nightstand partner in UK. Once? Twice? I don't know. Pakilala niya sa dalawa kahit na wala naman siyang nakikita. Wala akong pakialam. Umuwi ka na at kargo de konsensya ko pa kung mapahama ka. Mataray na sagot na naman ni Emily kaya tumawa ulit siya. Miss, pasensya ka na kung ano man ang nilalamas mo sa pantalo niya. Kailangan ko na siyang iuwi at saka mo na lang ituloy kapag hindi nalalabas na manyakas ka sa lalaking lasing na halos tulog na pero hinihipuan mo pa.
Daldal pa nito kaya halos mapailing si Govin. Palingkera talaga. But she's quite right and has a point too. Halika na! Galit na baling nito sa kanya. Sure baby, sure. Ngumisi siya habang parang nakalutang sa ere na hila-hila ng kung sino at pilit na inaaninag ang mukha ni Emily. Gusto niya sanang humali kaya lang wala na siyang makita na tao sa paligid bukod sa kulimlim. Kasabay na bumagsak ni Govin sa Emily sa ibabaw ng kama. Nang buong bigat ng binata ay tuluyang napunta sa higaan. Walang iya ka talaga. Ang sakit mo sa puson. Wala pa akong tulog tapos nagpapasaway ka pa. Inis na daldal ng dalaga habang tumatayo mula sa pagkakadagan kay Govin. Plastado na ito at bubulong-bulong na lang habang pikit ang mga mata. Pinahid niya ang sariling noo habang pinagmamasdan ang kabuuan nito. Mabuti na lang at nahanap nila si Govin. Kung hindi ay baka napikot na ito ng babaeng miyembro ng hipo-hipugang. Ang lakas ng loob ng mga hipo na lalaki sa loob ng isang bar. Kung sa bagay, kanina lang siya nakapasok sa isang bar at nakita niya na ganoon kalalaswa mga tao roon na naghahalikan kahit na sumasayaw at nasa may mesa nakaupo. Halos pumapatong na ang mga babae sa lalaki habang pahipo-hipo naman ang mga lalaki sa puwet ng babae. Pero maganda ang babaeng kausap ni Govin at mukhang sosyal. Mas sosyal pa kaysa kay Amor na isang doktora. Nakarinig siya ng tunog ng cellphone kaya kaagad niyang hinanap kung nasaan. Kinapaan niya ang 2 bulsa ni Govin at 2 cellphone din na nakuha niya. Isa ang basic phone niya at isang iPhone ni Govin sa kabilang bulsa naman. Cellphone nito ang tumutunog at unknown number ang naka-flash doon. Hindi naman niya sinagot kasi hindi naman para sa kanya. At halos katatapos lang ng pag-ring noon ay cellphone naman niya ang tumunog. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Brent ang tumatawag. She never hesitated picking up the call. Hello? Malambing na tanong niya sa lalaki sa kabilang linya at saka siya naupo sa gilid ng kama. Katabi si Govin na bubulong-bulong pa rin. Hi pretty, your voice sounds so good. Sagot ni Brent sa kabilang linya, kaya lalo siyang ngumiti at kinilig pa. Hi Prof, I saw you and I wondered why you're still in the streets at this hour. Nakita kitang halos umaalalay sa isang lasing. Oo Prof. Bigla siyang nabalisa. Amo ko po. Amo mo si Dark? Parang gulat na tanong nito sa kanya. Kilala mo siya, Prof? Taka rin naman siya. Sort of. Kaya pala kung pauwiin kay parang utos na isang hari. Hari naman pala talaga ang boss mo. I'm pretty worried. He has a not so decent business record. Hindi ka ba sinasaktan? Hindi naman, Prof. Mabait naman at bihirang magsalita. Napasinghap siya nang biglaan dumapo ang kamay ni Govin sa puso niya at inililis ang suot niyang bestida. Okay ka lang? Mabilis niyang tinabig ang kamay ng binata. Walang iya talaga. Kahit tulog ay kakapa-kapa na lang. Opo, Prof. May ano lang. Langgam na gumagapang. Okay. Akala ko kung napano ka na. Are you home? Just checking if you're okay. I was worried when you weren't picking up your phone. This is my 6th call. Ngumiti siya. Thanks, Prof. Nakauwi na ako. Salamat sa concern. Expect that I'll always feel this way. Don't call me Prof. Call me on my first name when it's just the 2 of us. By the way, nai-enroll na kita. Talaga? Napatayo siya pero maya-maya ay puwet na naman niya ang nilalapirot ni Govin. Yes, sweetie. I'll see you next week. Go to bed now and baka matagalan na naman bago mo ako makausap. Pakiramdam mo kasi bawal ang cellphone sa'yo. Imposible naman kasi na hindi mo naririnig o nababasa mga text messages ko. Baka pinagtatakpan mo lang ang boss mo and I understand. I adore you more for that. And adored you since you were only a freshman and sophomore student of my class. I love you, Emily. Good night. Natamilmil siya. I love you daw? Kumabog ang dibdib niya pero bakit parang kulang? There's no thrill and she isn't as happy as what she is expecting. Noon pangarap niya na mapansin ito at abot langit ang saya niya kapag tumitingin ito sa kanya sa kalagitnaan ng klase at ngumingiti. Bakit I love you na ang narinig niya ay parang hindi na siya sangsaya ng dati? Dahil ba sa pagkakakonsensya niya na naunahan na ito na ibang lalaki at dahil babuntis na siya? Malungkot siyang sumagot. Good night, Prof. I'll patiently wait until you say you love me too. Alam ko naman na gusto mo ako kaya lang hindi naman ako nagmamadali, Emily.
It's enough to let you know how I feel. I love you. She hangs up the call and look at Gavin. Prente ang walang humpay na paghimas-himas nito ng legs niya habang tulog. Inilapag niya ang dalawang cellphone sa ibabaw ng mesa at saka binalikan nito sa kama. Pero nakarinig siya ng katok sa pintuan kaya lumapit siya doon at sinilip ang nasa labas. You need help? Nakangiting tanong ni Amor sa kanya kaya ngumiti din siya. Hindi na, tulog na naman siya. Salamat nga pala sa tulong mo nang mahimatay ako. Sagot naman niya. Wala yun, aalis na ako bukas. Ingatan mo ang sarili mo at ang baby mo. And take care of Dark too. I've never seen him get stranded on a woman before, and when he told me about you and he's over to make you stay, I asked, what's with you? I saw you and told myself that you're just the same like those women he'd bedded. But as I get to know you, I think you're kinda different. You fight, you push him away, and you don't necessarily drool over him. Those things which made you different from the others, and that includes me. Alam kong alam mo na friends with benefits kami ni Dark. Amin ang babae at parang hindi niya nga nagustuhan iyon pero mukhang nagpapakumbaba naman sa Amor kaya bakit naman siya mabubisit dito. She hates women who keep on following him wherever he goes. Nagsasawa siya kaagad. Ngumiti siya. At ganoon din malamang ang mangyayari sa hinaharap sa kanya kapag nagsawa na ito. Iiwan na din siya na parang wala lang at pakakawalan kaya hindi siya kumakapit sa kung anong meron sila. Dahil malinaw naman na sa umpisa pa lang, umiikot lang sa pera at sekswalidad ang meron sila. Pero aalagaan naman niya ang bata, hindi para lang kay Gavin, kung hindi dahil mahal niya ang anak niya kahit na ang bata-bata pa niyang nagbuntis. Salamat, Doktora Amor. Niyakap niya ang babae na tumawa naman at niyakap din siya. Marahan niyang inilapat ang pinto at bumalik ang tingin kay Gavin na pakapakapa sa kama habang umuungol. Humikbi ito kaya lumapit siya. Bosslight. Hinaplos ni Emily ang ulo ng binata. She saw a single tear escape from his eye. Dad. Dumadaing na sambit nito at hinahaplos ang kama. Nauna pa siyang umiyak. Parang kinukurot ang dibdib niya sa nakikitang itsura na isang lalaking nakilala niya bilang matapang at masungit na lalaki. Parang hindi kayang patumbahin ng kahit na sino pero napatumba ng alak at ngayon ay umiiyak. Tulog na. Alisin ko ng sapatos mo. Ayon niya na pinahid ang luha. Pesta rin ang mata niya. Nauna pa sa drama. Ewan? Napapit lang siya na mag-ring na naman ang cellphone ni Gavin kaya nakasimangot siyang lumapit sa mesa at tinignan na message sa screen. Dark, it's Sheena. Please pick it up. Nag-umpisa na naman na tumawag ang babae kaya pinatay niya ang walang hiyang cellphone. At tribidong babae. Gusto na namang humimas. Mamatay ka sa pag-aasam. Leche ka. Padabog niya itinawag ang cellphone bago binalikan sa Gavin. Dahil sa puyat, kahit katanghali ang tapat na ay nakahilata pa rin si Emily at pati na puwet niya ay humihilig pa rin. Nangangaligkig siya sa sobrang lamig na aircon pero tamad siyang bumangon kaya bumaluktot siya hanggang sa maramdaman niya na may humahalik sa pig-ini niya. Tapos ay hinila pababa ang nakalilis niya yatang damit. She smiled when a warm blanket was placed on top of her. Salamat, nanay. Maya-maya pa ay nabulabog na masarap niyang tulog ng padabog na namang sumara ang pintuan. Agad siyang napaupo, hawak ang dibdib at marahas na napakamot sa ulo sa sobrang pagkadismaya. Diyos ko, naitirik ni Emily ang mga mata. Sunumpong na naman ang bossing light niya. Hindi pala nanay niya ang humalik at naglagay ng kumot sa kanya kung hindi ang lalaking lasenggo. Parang tanga na talaga. Pahalik-halik pa tapos ay ibabagsak ang pintuan na baka mga 5 araw pa ay hindi lang kakawang ang bisagra at mabubungal din pati na ang hamba. Napatakbo siya papasok sa banyo nang bigla siyang maduwal. Nangyayari na sa kanya ang lahat ng senyales na nakikita niya noon sa nanay niya. Pero tanggap naman niya para sa anak niya. Aasahan na rin niya na tataba na siya at magiging bilbilin. Matapos niyang hugasan ang bibig ay inaantok na napahawak siya sa hamba pero nakita niya na galing si Gavin sa walk-in closet at bihis ang bossing. Hindi ordinaryong bihis na pang-opisina. Nakamaong itong pantalon at polo shirt na dilaw. May suot din itong dilaw na sombrero at saka isunuot ang sunglass. Ngumanga siya pero parang hindi siya nito nakikita.
Baka naman patay na siya, kaya hindi siya nito nakikita. Yoo! Papansin niya sabay kaway habang nakayakap sa hamba ng banyo pero tumingin lang ito sa kanya. You don't have the permission to touch my phone or even your phone. Sa ulitin na tumanggap ka ng tawag na hindi ko alam, malilintikan ka sa akin. Sabi nito pero umalis ang inis niya. Buisit na ito. Parang sinagot ko lang ang tawag, ano masama? Hindi ka naman nagpasalamat na sunundan kita kagabi at iniligtas kita sa hipo-hipo hanggang ngayon. Masungit ka pa? Angil niya kay Gavin. Sinuksok nito ang iPhone sa bulsa. You better did not. Para naman may humihipo na sa akin na iba at hindi na lang ikaw. She's new and I think her hand is heaven. He murmured. Naginit ang sulok ng mga mata niya at parang nasaktan ang kalooban niya sa narinig. Utang na loob pa pala niya na sunundan ito. At kasalanan pa niya na sinaway ang babaeng iyon. You and your dumb pretty excuses, lady. Are you happy now na nalasing ako at mahabang kwentuhan niyo ng professor mo? Tila mapang-uyam ang boses nito nang pumihit ito papaharap. Oo. Galit na sagot niya. Oo, dahil sabi niya mahal niya ako at hihintayin niya ako makalaya sa impyernong bahay mo. Her voice cracks but Gavin walked out on her with his blank expression. Good luck. He sarcastically chuckled while toying his corky. Naiwan siyang nakatanga at maya-maya ay tumulo ang luha niya. Wisit na damdamin niya. Bakit bang sensitive niya? Ano naman pakaalam niya na may humihipo pa kay Gavin na iba? Ano naman pakaalam niya na maglasing nga iyon? Dahil ang unfair yata na siya ay naiiwan na nakabukaka at pinagsawaan habang ito ay taglay lahat ng kagwapuhan at karisma ng mga babae. Makakapamili ng susunod na babaeng bibilhin samantalang siya ay hindi alam kung paano sasabihin kay Brent na gasgas na siya. At malala pa ay nagdadalang tao pa. Maratawag lang? O baka nabubisit kasi pinatay niya ang cellphone noon at hindi na nakatawag ang demonyang atribidang babae na iyon. Nakalabing pinahid niya ang mga luha at saka lumabas ng kwarto. Natanawan niyang papaalis na si Amor at may mga ibang tao sa ibaba. Marahan siyang bumaba sa hagdan at pinakikinggan ng usapan sa salas. Yes, Dark. Invitation iyan ng mga British para sa pagpasok nila at pagpili ng mga pwedeng paglagyan nila ng mga investment. Ana isang babae na formal na nakaskirt at nakacoat. Hawak noon na isang asul na envelope at mukhang invitation iyon. I am not into social gathering like that. Formal na sagot din ni Gavin at nakapamewang pa.